Right. So yan mga lods, meron po tayo dito may yan, sorry, microwave naman sana nabanggit ko mga lods. Yan. Dahil sanay po tayo kasi mag-repair na microwave mga lods. Palagi po tayo nababanggit yung microwave mga lods. So ngayon, dahil wala po kasi akong content na rice cooker mga lodi. So meron po tayo isang malaking rice cooker dito mga lodi. Wala po siyang yung sa loob niya mga lods. Ayan, isasaksak ko muna mga lods para ipakita sa inyo mga lods na tinisting po natin to mga lodi. Ayan. So yan, naka-on na po siya mga lods. Yan kung napapansin po ninyo mga lodi. Hindi po umiilaw yung kanyang warm mga lods. Dapat iilaw po yan mga lods. Yan, subukan po natin pindot. Yan, nakalock na po siya mga lods. Yung cook niya hindi pa rin po umiilaw mga lodi. Yan. So check po natin mga lods kung ano po yung sira niya mga lodi. So yun mga lods, may nakahanda po tayo dito. Ito, multimeter po natin mga lods. Okay. So gagamit po tayo ng continuity mga lods. Ayan, continuity lang po ang gagamitin natin mga lods. Check po natin yung kanyang fuse mga lodi. Ayan. Okay naman po yung kanyang fuse mga lods. Ayan, check po natin yung sa ilalim niya. Okay. Okay, screwdriver po natin. Ayan. Tanggalin lang po natin yung isang screw niya po sa bandang ilalim mga lods. Ayan. Tapos iangat po natin. Ayan. Ito na po yung sa loob niya mga lods. Ayan. So ngayon kung napapansin po natin mga lods, bago po natin kulikutin yung mga loob niya mga lods, siguraduhin lang na nakatanggal po yung ating plug mga lods. Hindi po siya nakakonect sa ating plug. Yan. Kung napapansin po ninyo mga lods, wala po siyang fuse dito mga lodi. Yan o. Puro wire lang yan mga lods. Wala po siyang fuse mga lods. Hindi po kagaya ng ibang mga rice cooker po mga lods. Meron po siyang fuse dito sa ilalim lang mga lods. Pero imposible po sa rice cooker walang fuse mga lods. Okay, subukan po natin tanggalin itong kanyang tawag dito, control panel. Bahala na kayo mga lods. Kayo na pong magpangalan dyan mga lodi. Okay. Okay, natanggal na po natin yung screw niya sa loob. Ayan. So, hindi po natin pwede hilain to mga lods kung hindi po natin tanggalin yung ibang mga nakakabit dyan mga lodi. Okay, ito. So, yan, natanggal na po natin yan. Ayan. Sumasabit pa rin po siya mga lods. So, kailangan po natin tanggalin yung mga wire niya mga lodi. Okay. So, pagtanggal po dito mga lods, siguraduhin lang po natin na alam po natin kung saan po natin tinanggal yung mga wire para maibalik po natin siya ng tama mga lods. Dahil imposible po yung rice cooker walang fuse mga lods, susundan po natin yung kanyang wire nang galing dito po sa kanyang incoming po mga lodi. Lain lang po natin. Yun know. So ito po yung kanyang wire mga lods. So nandito po sa loob, kumbaga, ganito po yung pagkalagay ng kanyang fuse mga lodi. Yan. Dito po siya nakatago sa harap ng kanyang control panel mga lods. Okay. Ayun, check lang po natin yung kanyang fuse mga lods. Yun know. May dalawang fuse po siya mga lodi.
So yan nga po pala mga lods. Ito na po, itutuloy po natin mga lods. Medyo naputo lang po kanina mga lods. Ayan kung napansin nyo mga lods, meron po siyang dalawang fuse po mga lodi. Yan. Ito po yung dalawang fuse niya mga lods. Ayan. Itetest po natin yan dito sa dulo. O kaya para klaro po mga lods, dulo ang yan natin, dulo ng wire. So yan, wala po siyang continuity mga lodi. Yan susubukan po natin isa-isa mga lods. Yun no? Meron. Yung isa wala mga lodi. So yan, patay po yung isa mga lods. Okay. Yan. Sa body meron pero dito wala yan mga lods. You know? Okay. Hindi kagaya nito. Meron po yung isa. Pag dito sa dalawa wala po mga lods. So ngayon, pwede na po natin itong putulin mga lods. Ikakat na lang po natin to tapos iduduktong po natin yan mga lods. Para hindi na po tayo bibili ng fuse at magagamit na po yung ating rice cooker. So yan. Ikakat lang po natin para hindi po sayang yung wire niya mga lodi. Cut po natin dito sa dulo ng fuse mga lods. Yan. And dito sa dulo na naman po mga lods. Yan. Yan. Itapon na po natin yung isa. And ito, idudugtong po natin. Dapat po maganda po yung pagkadugtong mga lods. Para hindi po ma-lost contact mga lodi. Okay. Ingatan lang po sa pagdugtong mga lods dahil para hindi po masayang yung wire po natin mga lods. Okay. Yan. So, sa tingin ko okay na siya mga lods. Okay. So yan, naidugtong na po natin mga lods. Ayan, para masigurado po, itest po natin yung dulo niya mga lods. Yun no. So yan. Tumutunog siya. Okay. So yan. Okay, ngayon ibabalik po natin to mga lods sa kanyang pwesto. Ito mga lods, maaari naman po natin to i-clamp dito mga lods. Ilagay dito o kaya i-cable tie na lang po natin mga lodi. Dahil maiksi na po yung wire mga lods. Pero hindi na po tayo mahirapan dito mga lods. Yun na lang gagawin po natin mga lods. Hindi na po natin ibalik doon sa kanyang Okay. Sa kanyang pwesto mga lodi. Okay. Siguraduhin lang po natin mga lodi na sa tamang lugar maibabalik po natin yung kanyang mga lods. Yung wire niya mga lodi.
Okay, tabi na po natin to mga lods, yung mga hindi na po natin ginagamit para bawas na po siya sa sagabal. Ayan, lagay muna natin yung kanyang screw. Okay, so yan, ibalik na po natin yung kanyang control panel sa harap. Di ko alam kung control panel bang tawag yan mga lods. Right, so yan. And ito, pwede naman po natin to i-cable tie mga lodi. Okay. Okay, para matesting lang po natin mga lods. Hindi na po tayo maghahanap ng cable tie mga lodi. Okay, isabit na lang po natin yan dito mga lods. Right, so yan. So yan, i-test po natin yan mga lods. Bago po natin to bitawan mga lods. Okay, testing po natin. Ayan, umilaw na po siya mga lods. Test po natin. You know. Okay. So mainit na nga. Okay, so yun lang mga lods. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Stay safe, stay creative, and God bless you all. Bye-bye.